Mga tira-tirang manok, huwag natin itong itapon. Gawin natin itong chicken pastil. Meron na itong existing na lasa dahil ginawa namin itong chicken inasal. Kahawig ng biryani chicken ang lasa nito. Dahil meron itong 7 spices, nag-add din kami dito ng light soy sauce, oyster sauce at konting asin. Yan ang mga ingredients na inilagay dito. Hindi nga namin ito naubos, kaya pagdating ng gabi ay hinimay-himay ko ito para maiba naman ang ulam na maihahain sa hapunan. Naghiwa na nga rin ako ng 2 katamtamang laki ng sibuyas, ganon din ng luya at bawang. Pagkatapos ay sisimulan ko na nga rin itong igisa. Dito nga sa ating kawali over medium heat ay naglagay na ako ng mantika, nilagay itong bawang, sibuyas at luya, pinagsama-sama ko na. Once masunog mag-translucent ay pwede na natin itong ilagay ang mga hinimay nating chicken. Halo-haluin lang natin ito hanggang sa mag-dry, hindi, hanggang sa mag-crispy itong chicken. Huwag natin ito hayaang mag-dry ha. Lagyan natin ito ng butter para mag-shiny and shimmering itong ating meat ng chicken. Ituloy lang natin ang paghalo nito. Huwag nating hayaang masunog ito ha. Over medium heat lang or medium low heat lang ang apoy para naman dahan-dahan lang ang pagkaprito nito. Once na mag-golden brown na itong kulay niya, pwede na natin itong lagyan ng pampalasa katulad nitong toyo. Naglagay din ako dito ng paminta at hinalo-halo. Sa part na ito, pwede naman kayo magdagdag ng oyster sauce para madagdagan ang lasa nito, lalo na kapag sinimulan yung lutuin ng manok na wala pang lasa. Lagi mo nga lang itong haluin para maiwasan ng masunog. At naglagay din ako ulit ng butter para may moisture at hindi dry tingnan. Pwede ring margarine na lang ang ilagay nyo dito o kaya kapag wala ay pwede na ang mantika. Mas masarap lang kasing gamitin ng butter para mas ma-enhance pa ang flavor nito. Sa part na ito pwede na natin itong tikman para malaman natin kung ano pang kulang dito. Pagkatapos ay naglagay ako ng konting kurot ng chicken cube na ito. Ganon din ang asin. Halu-haluin para mag-combine ng mga ingredients na ito. Kung napansin nyo, may konting tutong dito sa ating kawali at nagiging crispy na siya sa butter na inilagay natin. Nag-add nga ako dito ng approximate 3 to 5 tablespoon ng hot water para mas bumalik ang moisture at hindi naman magmukhang prito itong ating chicken. Para na rin matanggal ang flavor na dumikit sa ating kawali at maging concentrated na ang flavor dito sa ating niluluto. Halu-haluin lang natin ito ng konti hanggang sa ma-reach natin ang consistency na gusto natin. Sa part na ito, pwede na kayo maglagay ng sili ng naaayon sa gusto nyo. Mas masarap din naman kasi kapag may konting anghang ito. Dahil meron ako ditong readyng chicken oil, nilagyan ko na rin ito para mas lalo pang sumarap ito. At dahil ready na ito, ready na rin natin itong mainit na kanin dito sa dahon ng saging. Next, isang takal ng chicken pastel. Toppings lang natin dito sa mainit na kanin. Lagyan lang natin ito ng 1 tablespoon of chicken oil. Lagyan ng konting sili para magkaroon ng sipa ng anghang at balutin bago kainin, diba? At syempre, once na sa bahay ito kainin, hindi naman siguro mandatory na sa dahon ng saging ito balutin. At pwede namang ilagay kagad dito sa ating mga plato at tara, kain tayo!